Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Mag-share na naman ulit ako ng topic na maaaring makatulong sa inyo at makakuha kayo ng idea. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito yung comment ni Kabayan Adeltin. Shout out sa iyo. Paano po yun? Pinapalinis ka ng madaming bahay ng amo, tapos nag-refuse to work. Valid po ba yan? Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, yes. Valid na rason ang pagre-refuse to work. Kung halimbawa, pinapalinis ka ng bahay ng kapatid ng employer mo. Bawal yun, kabayan. Kung sino yung nakasulat sa kontrata, dun lang din tayo magtatrabaho sa bahay niya. Hindi na tayo pwedeng magtrabaho sa bahay ng kapatid ng amo natin. Bawal yun, kabayan. Pwede mo siyang i-complain sa agency kung halimbawa pinapalinis ka ng maraming bahay. Pwede mong idahilan yun, kabayan, sa agency. Valid na rason yun, kabayan. Kasi pag overwork na tayo, may dahilan na din tayo na mag-refuse to work. Kung sino yung nakasulat sa kontrata, doon lang din tayo sa bahay niya magtatrabaho for 2 years. Ito yung kontrata ko dito sa Saudi Arabia. Ang nakasulat dito, pangalan ng employer ko at mga kasunduan. May nakilala ako dati sa Bahrain na nakaranas din siya na pinapalinis din ng bahay ng kapatid ng employer. Nag-complain siya sa agency at sa Polo Owa Bahrain. Ang sabi niya, pinapalinis siya sa bahay ng kapatid ng employer niya. So, tinulungan siya ng agency at ng Polo Owa Bahrain na makauwi siya ng Pilipinas. Yun ang dahilan niya. Bawal kasi yun, kabayan. Kapag pinapalinis ka na ng madaming bahay, mag-refuse to work ka na. Valid na rason yun, kabayan. Ang nakasulat dito sa kontrata, yung employer natin. Kung sino yung nakasulat dito sa kontrata, kabayan, na employer, doon lang din tayo sa bahay niya maglilinis. Hindi na tayo pwedeng maglinis sa bahay ng mga kapatid at bahay ng parents ng employer natin dahil wala na dito sa kontrata yan. So, kailangan alam natin yung ating karapatan kung saan ba tayo dapat maglilinis. Kapag naabuso na tayo, mag-complain na tayo sa agency. Ipaglaban natin yung ating karapatan kasi nakasulat dito sa kontrata, isang amo lang. So, dapat sa isang bahay lang din tayo magtatrabaho. Pwede naman na magtrabaho tayo paminsan-minsan, tumulong tayo sa bahay ng parents ng amo natin, bahay ng kapatid ng amo natin, pero hindi natin obligasyon na araw-araw tayong maglilinis sa bahay ng kapatid ng employer natin. Bawal din tayong dalhin kung saang lugar ng employer natin. For example, yung employer natin lumipat sa ibang bansa, ibang lugar, bawal din yun, kabayan. Kailangan din nating mag-report sa agency. I-complain mo yung kabayan at sabihin mo na pinapalinis ka ng maraming bahay. Pwede kang mag-refuse to work, kabayan. Kung hindi ka tutulungan ng agency, mag-complain ka sa Polo Owa kung saang bansa ka nagtatrabaho ngayon. For example, dito ka sa Riyadh, may Polo Owa naman tayo dito sa Riyadh, mag-complain ka. Pero, ang una mong gawin, sa agency ka muna mag-complain. May agency ka naman sa Pilipinas, i-message mo yung agency mo sa Pilipinas at agency mo dito sa ibang bansa. Importante na ang mga contact number ng agency natin sa Pilipinas at agency natin dito sa ibang bansa, kailangan may kopya tayo or may naisulat tayo sa notebook na mga contact number ng agency. Yun ang dapat mong gawin, kabayan. Una muna, magsumbong ka sa agency. At pangalawa, kung hindi umaksyon yung agency, sa Polo Owa, kung saang bansa ka nagtatrabaho. Yun lang ang advice ko sa iyo, kabayan. Valid na rason ang pagre-refuse to work kung halimbawa inaabuso ka na ng employer mo. Nakasulat kasi yan dito sa kontrata. I-share ko lang sa iyo ang nakasulat dito sa kontrata, kabayan. So, kailangan kung
saan nakatira yung amo mo, doon ka lang din magtatrabaho sa bahay niya. Ang nakasulat dito ako sa Riyadh. Ito yung address ng amo ko. So, nandito ako ngayon sa Riyadh. Ang contract duration, 2 years. At nakasulat din dito ang duties and responsibilities. Marami ang mga nakasulat dito sa kontrata, kabayan. Ang sahod natin dapat 1,500 riyal kung dito tayo sa Saudi Arabia nagtatrabaho. At may race day din tayo na nakasulat dito. Pero hindi lahat ng amo sumusunod sa kontrata. Hindi lahat ng nakasulat dito sa kontrata nasusunod. Yun ang ibig kong sabihin. Tulad ng race day. May mga amo na hindi talaga sila nagbibigay ng race day sa kasambahay nila or hindi nila hinahayaan na mag-day off ang kasambahay nila. Lalo na dito sa Middle East. Nakasulat dito, the domestic worker shall be given 1 day weekly rest. Pero hindi to nasusunod. May mga ibang amo na sumusunod pero may mga ibang amo na hindi sumusunod. So okay lang kung hindi nila susundin yung rest day natin. Pero mag-complain din tayo kung halimbawa na abuso na din tayo, kung sobra na yung trabaho natin. May karapatan din tayong mag-complain, kabayan. So, isumbong mo sa agency, i-report mo sa agency, kabayan, huwag kang matakot, lakasan mo yung loob mo, i-complain mo na pinapatrabaho ka or pinapalinis ka sa bahay ng kapatid ng employer mo. Kung halimbawa, ayaw kang tulungan ng agency, mag-complain ka na sa Pulo OWA. I-complain mo na sa OWA sa Pilipinas at Pulo OWA dito sa ibang bansa. Kailangan mo ring gumawa ng paraan, kabayan. I-share ko din sa iyo, kabayan, yung nakasulat dito sa kontrata. The domestic employer shall pay the cost of domestic workers' residence permit. So, ang employer natin ang magbabayad ng residence permit, ikama, exit, re-entry visa, and the final exit visa, including the renewals and penalties resulting from delays. So, ang employer natin ang magbabayad lahat. So, kailangan, doon lang din tayo magtatrabaho sa employer natin. Kung sino yung nakasulat dito sa kontrata, doon lang din tayo sa bahay niya magtatrabaho. Karamihan kasi dito, kabayan, lalo na dito sa Middle East, may mga employer talaga na pinapatrabaho nila yung kasambahay nila sa bahay ng kapatid nila or magulang nila. May mga nakikilala ako na nakaka-experience. Nakikisama na lang yung kasambahay kasi ayaw na ng kasambahay na magka-problema. So, kawawa din yung mga kasambahay na minamaltrato, inaabuso ng mga employer na pinapalinis nila sa bahay ng kapatid nila at magtatrabaho pa sa bahay nila. So, overwork na yung kasambahay. Kaya kawawa din kapag naka-encounter tayo ng mga gano'n na experience or gano'n na amo. Kumbaga, hindi siya marunong sumunod sa kontrata at yung kasambahay niya na abuso talaga. Hindi makatao. Iba yung pagtrato niya sa kasambahay niya. So, kailangan i-report na din natin sa agency kapag yun ang na-experience natin kasi bawal yun. Isa lang ang nakasulat dito sa kontrata, yung employer lang natin. Kapag naabuso na tayo, kabayan, may karapatan din tayong mag-complain. I-share ko lang sa iyo, kabayan, ang mga nakasulat dito para magka-idea rin kayo. Kasi yung iba nating mga kababayan, mga ibang kasambahay, natatakot sila at ayaw na nilang magsumbong, nagtitiis sila na inaabuso sila. Kaya karamihan ng mga employer namimihasa. Hindi na nila sinusunod yung nakasulat sa kontrata. Pwede naman hindi nila tayo bigyan ng day off, pero bawal tayong magtrabaho, bawal tayong maglinis sa mga kapatid ng employer natin. Ito yung nakasulat sa kontrata.
Whereas the domestic employer wishes to benefit from the service of the DW according to DW scientific and practical capabilities, and since the DW has the necessary qualification to carry out the work specified herein, this contract has been concluded in accordance with the following provision. Site of employment, city of work. In case of any change in the site of employment, the Saudi Recruitment Office shall inform the same to the Embassy of Philippines and the recruitment agency in the Philippines. Halimbawa, isasama tayo kung lilipat sila ng ibang lugar, kailangan ipaalam natin sa agency at sa Philippine Embassy. Paalam natin na sa ibang lugar na din tayo magtatrabaho kasi ang nakalagay sa kontrata natin, dito tayo sa Riyadh magtatrabaho. Kung halimbawa lumipat ng ibang bansa or ibang lugar yung employer natin, ipaalam din natin sa agency natin at sa Philippine Embassy. Kailangan malaman nila kung saan tayo nagtatrabaho. Contract duration. The duration of contract shall be for 2 years, effective from the date of departure of the domestic worker from the Philippines. The contract may be renewed upon mutual agreement of the parties and written verification shall be submitted to the concerned migrant workers office. So kung ano yung nakasulat dito kabayan, pwede mong ipaglaban. Pwede mong i-complain at ipaglaban yung karapatan mo na naabuso ka na, pinapalinis ka ng madaming bahay, kaya magre-refuse to work ka kasi bawal yun. Monthly wage. The domestic worker and the domestic employer agree on a monthly wage of 1,500 riyal that must be paid regularly at the end of each Gregorian month, which is in accordance with the laws and regulation prevailing in the Kingdom of Saudi Arabia. The monthly wage shall start upon actual reporting to work. So, kailangan, kapag dito ka sa Saudi Arabia, 1,500 riyal ang sahod mo. Workers' duty to respect for the teaching of Islamic religion, the regulation enforced in the kingdom, and the culture of the Saudi society. So, kailangan din nating irespeto yung kultura nila, yung religion nila. The domestic employer shall pay the monthly wage of the domestic worker by remitting or depositing to her bank or e-wallet account. The deposit slip or the proof of payment shall be given to the domestic worker. The domestic employer shall help the domestic worker to remit her wage to her beneficiary in the Philippines through proper banking channels or e-wallet. Nakasulat din dito kabayan sa kontrata, abscond or refuse to work. In the event that the domestic worker abscond or refuses to work without acceptable reasons within the first 3 months of the contract, the Philippine Recruitment Agency shall bear the cost of alternative to the domestic worker or return the cost according to the contract signed between the domestic employer and the Saudi Recruitment Office. The Philippine Recruitment Office transfer the service. Should she desire the domestic worker, shall be allowed to immediately transfer to another domestic employer under any of the following circumstances. Yan ang nakasulat dito sa kontrata kabayan. Kailangan alam natin, iintindihin natin ang nakasulat sa kontrata, kung ano yung ating mga karapatan na pwede nating ipaglaban kapag halimbawa nakaka-experience na tayo ng pang-abuso dito sa employer natin. Kailangan nating basahin at intindihin kung ano yung mga nakasulat sa kontrata. Kung halimbawa yung kontrata natin hindi na nasunod ng employer natin maliban dun sa day off, kasi hindi naman talaga lahat ng employer sumusunod sa day off. Kung halimbawa naabuso na tayo sa oras ng ating trabaho, kung halimbawa overwork na tayo, pwede tayong mag-complain sa agency at pwede tayong humingi ng tulong sa agency at sa Pulo OWA kung saang bansa tayo nagtatrabaho. When the domestic employer fails
to pay the domestic worker on time for 3 consecutive or separate months within the duration of the contract without a reason attributable to the domestic worker. Yun lang kabayan, ang sagot ko sa tanong mo. Sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Next, proceed naman ako sa tanong ni Junalyn. Shout out sa iyo kabayan. Ma'am, ano po yung livelihood program ng POAA? Magkaiba din po ba yun sa OWA ng BPBH program? So, ang na-experience ko kasi kabayan, nakakuha ako ng financial assistance sa OWA sa Pilipinas. Tinulungan ako ng Polo OWA Bahrain. Hindi ko na-experience yung livelihood program na sinasabi mo na sa POAA or sa DMW. Wala akong idea dito kabayan, kaya hindi ko masagot exactly yung tanong mo sa akin kung ano ba yung kaibahan or magkaiba ba sila. Pero experience ko na ma-share ko sa iyo yung pagkuha ko lang ng financial assistance sa OWA. Siguro kabayan, magkaiba sila kasi yung POAA, may mga livelihood program siguro sila na tumutulong din sila sa mga OFW na nangangailangan ng financial assistance or tulong. At yung OWA din, magkapareho lang sila kabayan na ahensya ng gobyerno na tumutulong sa mga OFW, pero iba-iba siguro yung mga mga livelihood program na binibigay na tulong sa mga OFW na nangangailangan ng tulong. Sa akin kasi ang na-experience ko yung sa OWA. Nabigyan ako ng tulong pinansyal ng OWA nung nagka-problema ako sa Bahrain. So nabigyan ako ng 20,000 pesos, balik Pinas, balik hanap buhay program ng OWA na para sa mga distress OFW. So nabigyan ako, isa ako sa nabigyan ng 20,000 pesos. Iba din siguro yung sa POAA or sa DMW na livelihood program. Hindi ko lang ma-share sa iyo kabayan kasi hindi ko na-experience. So ang sagot ko sa tanong mo sa akin kung magkaiba ba din yung OWA, yung tulong pinansyal na galing sa OWA at sa POAA, ang masagot ko lang kabayan, naka-experience lang ako sa OWA. Yun lang ang na-experience ko kabayan na natulungan ako ng OWA. Hindi lang isang beses kabayan, maraming beses akong nabigyan ng financial assistance ng OWA. Pero yung sinabi mo dito na livelihood program ng POAA, hindi ko na-experience kabayan. Kaya wala akong maisagot sa'yo nito dahil hindi ko na-experience na matulungan ako ng or mabigyan ako ng livelihood program ng POAA. Hindi ko na-experience to kabayan. Ang ma-share ko lang sa'yo yung experience ko sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA na 20,000 pesos dati. Yun lang ang mga pwede kong masagot kabayan. Kasi yun ang na-experience ko nung nagka-problema ako sa Bahrain. Natulungan ako ng OWA, ng Polo OWA Bahrain at OWA sa Pilipinas. Nabigyan nila ako ng 20,000 pesos. May mga na-share ako kabayan na video. So, puntahan mo na lang yung channel ko kung gusto mong mapanood yung mga experience ko sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA. Pero sa POAA, sa livelihood program na sinasabi mo, hindi ko pa na-experience. So, yun ang sagot kabayan. Wala akong ma-share sa'yo na experience ko sa pagkuha ko ng livelihood program na galing sa POAA at hindi ko rin masasagot kung magkaiba ba sila kasi wala akong idea, hindi ko na-experience na mabigyan ng livelihood program ng POAA. Siguro kabayan, magkaiba sila kasi iba din yung programa ng OWA, iba din yung programa ng POAA. Pero magkaparehas lang sila na ahensya ng gobyerno na tumutulong sa mga OFW na mabigyan ng tulong pinansyal or livelihood program. Parehas lang sila na ahensya ng gobyerno.
Pero yung mga binibigay nila na mga benepisyo, magkaiba siguro kabayan. So, yun lang ang sagot ko sa tanong mo kabayan. Pasensya ka na kung hindi ko masagot ang tanong mo. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. I-share ko lang sa inyo ang aking opinion, suggestion ko para sa lahat ng mga aplikante na nag-a-apply sa mga legal na agency na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa bilang isang OFW land base. Mas maganda niyong gawin kabayan kung basahin niyo muna ang kontrata bago niyo permahan. Basahin niyo ng maigi ang kontrata at intindihin niyo para malaman niyo kung ano yung mga karapatan natin bilang isang kasambahay OFW. Mas maganda kasi kung alam natin yung ating mga karapatan para maiwasan ang pang-aabuso sa atin ng ating mga employer. Karamihan kasi sa ating mga OFW land base natatakot na magsumbong at yung iba hindi nila alam kung ano yung mga karapatan nila, kung ano yung mga nakasulat sa kontrata. Kasi pagkabigay sa kanila ng kontrata, pipirmahan lang nila kaagad. Hindi nila binasa, hindi nila inintindi kung ano yung nakasulat sa kontrata. Importante na basahin muna natin ang ating kontrata at intindihin natin kung ano yung mga nakasulat sa kontrata, kung ano yung mga karapatan natin bago natin to pirmahan. Malaking tulong sa ating mga OFW land base na basahin nating maigi yung ating kontrata at alamin natin kung ano yung mga nakasulat sa kontrata, kung ano yung mga karapatan natin. Para pagdating natin sa ibang bansa, kapag naka-experience tayo ng pang-aabuso or minaltrato tayo, alam na natin kung ano yung dapat nating gawin. Yun lang ang kunting tips and advice ko sa lahat ng mga first time na mga aplikante or first time na magtrabaho dito sa ibang bansa bilang isang domestic helper o OFW. So, yun lang ang i-share ko for today's video. Maraming salamat sa inyong pag-comment at sa suporta. At sana na-satisfied kayo sa sagot ko, sa explanation ko. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, sa mga sinishare ko sa inyo sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA, sa paglulun ko sa PGH, at sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency bilang OFW land base, pakipress ang like at mag-comment na rin kayo kung may tanong kayo sa mga topic na ini-explain ko, dinidiscuss ko sa aking previous na video. Pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba at pakipindot ang subscribe. Maraming salamat sa tulong nyo at sa suporta. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching and God bless.